Ito pala ang malalim na dahilan kung bakit hindi pumasok ang mga senators ng majority sa kampo ni SP Cayetano ng June 1, June 2, June 3. Ito ang matinding paliwanag. Strategy na ibinibigay naman ng saligang batas. Pinapaintulutan pa sa laging batas. Kung pumunta kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Pumunta kami June 2. Patay din. Di ba? O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Kapag ka nagkagutuhan, talo kayo. Yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, hindi na matutupad kahit kailan. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Yun ang tama. Ito yung malalim ngayon na intindihan ko na sa inyong mga kababayan kabunets. Sa palagay nyo, legal po ba itong ginawa nilang strategy? Kasi kung pumunta pala sila doon pa lang June 1, June 2 ay makukuha na nila agad ng legal. Dahil hindi sila pumunta, 12 lang sila, ayun, illegal daw. Ayun pala. Ang linaw. Kaya pala hindi talaga sila pumunta. Teka, ulitin natin para malinaw. Yun pala, ngayon ko lang din naintindihan kung bakit diretsong hindi sila pumunta kasi anytime pala, ang galing kasi dun sa kabila. Siyempre, inaresto na si Jinggoy. Di kulang na sila. Ito, tuloy, balik. Ayun. Kasi, nung gumawa nga sila ng aksyon na ganun, 12 lang sila. Kung 13 sila, sabi ko sa'yo, may quorum. May quorum. Yung pagpapalit ng chairman, Kuya Benny, malaya at legal nilang nagawa. Magagawa po nila. Yun ang dahilan kung bakit naman, yung 3 araw na natitira na yun, ginamit namin yung legislative strategy na ibinibigay naman ng saligang batas. Kasi legislative strategy. Kasi kaya pala naku-question na ngayon yung pagpapalit kasi 12 sila, walang quorum. According sa sa constitution. Ngayon, kapag pumunta sila ng June 1, matik. Palit ka agad, mas legal yun kasi may quorum na 13. Diba? Ngayon, anong dahilan na pinoprotektahan ang June 4 na Blue Ribbon hearing? Ano kaya? Yun yung pinaka-importante sa ginawa nilang ito. Ang ma-expose. Intulutan pa sa laging batas. Kung pumunta kami ng June 1, tapos na si Alan Cayetano. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Pumunta kami June 2. Patay din. Di ba? O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Kapag ka nagkagutuhan, talo kayo. Yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, hindi na matutupad kahit kailan. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Baka akala nila, yung sarili namin ang pinoproteksyonan namin. Hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan ay lumabas. Hindi po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Yan. Ito lang po ang insight ko dito. Napakahalaga po pala ang pagsasalita ng 18 Marine na pilit na hinaharang na hindi paimbitahan para magsalita. Pero yun yung gusto nila, ang marinig ng taong bayan para magkaroon tayo ng idea na kung sino-sino yung alam nating nakaupo sa gobyerno, ang nadadawit doon sa flood control. Hindi man ito yung mga allegation, pero at least may mabubuksan para sa investigasyon. At makikita natin kung maging patas ba talaga ang pag-iimbestiga dyan sa mga involved sa flood control. Kaya, thank you. Ano pong masasabi nyo dito sa strategy ni Senator
Alan Cayetano at sa Blue Ribbon chairman na si Senator Marcoleta nung panahon na yun, kasi pilit na inaagaw. Ngayon, naagaw na nila, okay lang, alam pala nila na aagawin, pero ang main para tagumpay ang kanilang goal sa time na yan ay makapagsalita at marinig ng taong bayan. At least, narinig natin lahat. Tayo na po ang humusga at bahalang bantayan. Sabi niyo, wag kukurap, bantayan natin ang Senado. Okay, feel free po, comment nyo dyan sa baba kung anong masasabi nyo, and don't forget to subscribe para sa mga mas highlight pa na ilalabas natin. Thank you and God bless you all.